Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi man lang itinaas ni Ileana ang mga mata niya mula sa telepono. Bumuhos ang ulan sa mukha niya, dumikit ang puting damit sa katawan niya at lumubog ang mataas niyang takong sa basang putik sa tabi ng kalsada. Nakaangat ang hood ng Mercedes niya, umaakyat ang usok at amoy sunog na goma ang hangin. Huminto ang isang lalaki ilang hakbang ang layo, pinananatili ang distansya. Basang-basa ang plaid niyang polo, magaspang at hindi trimmed ang balbas at ang mga kamay niya, yung klase ng kamay na nakukuha lang sa totoong trabaho. Ma'am, okay lang po. Pero ang susunod na bayan ay mga 40 kilometro mula rito. Sa wakas, tumingala si Ileana. Ma'am, 31 pa lang siya. Tumawag na ako ng roadside assistance. Sabi niya, idiniin ang telepono sa dibdib niya. Sabi nila 2 oras. 2 oras sa ganitong panahon. Tumingala siya sa madilim na langit. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo. Isang kidlat ang humati sa mga ulap. Kaagad na sumunod ang kulog, malakas at matalim. Makinig ka, mekaniko ako, sabi niya. Pwede ko man lang tingnan. Sabi ko hindi ko kailangan. Naputol ang boses niya, masungit at matalim. Salamat! Kinamot ng lalaki ang batok niya pero hindi siya umalis. Anong ginagawa mo? Singhal niya. Naghihintay. Naghihintay ng ano? Hindi ko iiwan ng isang tao mag-isa sa gilid ng kalsada sa bagyong ganito. Sumandal siya sa pickup truck niya. Pwede kang magalit kung gusto mo. Mananatili pa rin ako. Humigpit ang panga ni Ileana. 31 siya. May-ari siya ng kumpanyang kumikita ng 7 numero. Pinamamahalaan niya ang 12 empleyado. Hindi niya kailangan ng isang estranghero na basang plaid ang suot na umaastang, kailangan niya ng proteksyon. Isa pang kidlat ang tumama, mas malapit pa. Nag-vibrate ang telepono niya. Walang signal, sakto. Huminga siya ng malalim. Sakto talaga. Lumapit ang mekaniko, binuksan ang hood at may inayos sa loob sandali. Pagkatapos, isinara niya ulit. Alternator belt, sabi niya, naputol. Kumunot ang noo ni Ileana. So ano ngayon? Walang paraan para ayusin yan dito, paliwanag niya. Pero pwede kitang itow papunta sa shop ko. Nasa Pasa 4, mga 12 kilometro lang. Magkano? Tiningnan siya ng lalaki ng maayos sa unang pagkakataon. Madidilim na mata, matatag, kalma. Gusto mo bang makipagtalo tungkol sa pera? Tanong niya. O gusto mo nang makaalis sa ulan? Isang malakas na bugso ng hangin ang nagpalipad ng buhok niya sa mukha. Halos transparent na ang damit niya, masakit ang paa niya at pagod na pagod siya. Sige, mahinang sabi niya, isinuksok niya ang telepono sa bag niya, pero babayaran ko ang tow at ang belt at kahit ano pa. Sige, sagot niya, at huwag kang magtatangkang makipag-small talk. Halos ngumiti siya, halos. Deal! Amoy langis ng makina at lumang kape ang pickup truck niya. Sa likod na upuan may toolbox at katabi nito isang bukas na libro na nakadapa. Nagkunwari si Ileana na hindi niya napansin. Sa dashboard may maliit na litrato ng isang babaeng nakangiti, nakatali ang buhok at mapuputi ang mata. Mabilis na ibinaling ni Ileana ang ulo niya. Hagupit ng ulan ang bubong na parang mga daliring naiinip. Sa unang 5 kilometro, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hindi niya binuksan ang radyo. Hindi niya sinubukang basagin ang katahimikan. Karamihan sa mga lalaking kilala ni Ileana, hindi kayang manahimik kahit kalahating minuto nang hindi pinag-uusapan ang sarili nila. Sinulyapan niya ito sa gilid. Nagmamaneho siya gamit ang isang kamay sa manibela, relax at nakatutok na para bang normal na bagay lang ang magsagip ng mga stranded na businesswoman araw-araw. Pangalan mo, sabi niya. Hindi iyon tanong, pahayag yun. Romeo. Ileana, tumango siya, katahimikan ulit. Pero kahit papaano, iba na ang pakiramdam ngayon. Maliit ang shop niya, pero nakakagulat na malinis at maayos. Nakabitin ang mga tools sa pader, nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod, malinis ang sahig, at ang workbench ay may mga piyesang nakahanay ng tuwid. Sa isang sulok may bookshelf at punong-puno ito ng mga libro.
Nakatayo si Ileana sa bungad, tumutulo ang tubig sa sahig. Pwede kang pumasok, sabi ni Romeo. Hindi yan mangangagat. Ang shop o ikaw, balik niya. Na pareho. Inihagis niya sa kanya ang malinis na tuwalya. Kung gusto mong magpalit, may banyo sa likod. Ayos lang ako, sabi niya. Hindi siya ayos. Nangangatog na ang ngipin niya. Kailangan pang manggaling sa Pouso Alegre ang kapalit. Paliwanag ni Romeo, nakasubsob na sa ilalim ng hood. Hindi darating hanggang bukas ng umaga. Bukas, ibinagsak ni Ileana ang bag niya sa workbench. May meeting ako sa Pocios de Caldas ng alas 9. 2 million real na meeting. Naiintindihan ko, sabi niya ng kalmado. Hindi mo naiintindihan. Humigpit ang boses niya. Kailangan ko ang kotse ngayon. Lumabas si Romeo mula sa ilalim ng hood at pinunasan ang mga kamay gamit ang basahan. Pwede kong tawagan ang supplier ko at pakiusapan silang bilisan, sabi niya, pero hindi biglang lalabas ang belt na parang magic. Bumuka ang bibig ni Ileana para makipagtalo, pero isinara niya rin agad. Magkano para mapabilis? Hindi pera ang problema, sagot niya. Nasa Pouso Alegre ang piyesa at baha ang daan. Tumingala si Ileana sa kisame at pinilit bilangin hanggang 5. So anong gagawin ko hanggang bukas? Tanong niya. May inn si Donna Zaira, sabi niya. 2 kanto lang mula rito. Kinuha niya ang susi sa bulsa. Ihahatid kita. Sa inn, binuksan ni Donna Zaira ang pinto bago pa man makapagbusina si Romeo. Pandak siya, puti ang buhok at may apron na puno ng harina. Aba, Romeo, masiglang sabi niya. At sino to? May kasama ka? Nasiraan siya sa kalsada, paliwanag ni Romeo. Kailangan niya ng kwarto. Tiningnan ni Zaira si Ileana mula ulo hanggang paa. Kinilatis ang bawat detalye, ang sirang puting damit, ang basag na takong at ang ekspresyong parang handa ng sumigaw sa mundo. Pasok ka, iha, malambing na sabi ni Zaira. Ipagtitimpla kita ng kape. Simple pero komportable ang kwarto. Isang kama, isang crocheted na kumot, isang maliit na bintana na nakaharap sa mga burol. Dinalhan siya ni Zaira ng tuyong damit, sweatpants at lumang kupas na t-shirt. Sa anak ko yan, sabi niya. Pwede mo na lang ibalik kapag gusto mo. Tinawagan ni Ileana ang kapatid niya. Sumagot si Ruby sa pangalawang ring. Bia, nasaan ka? Agad na tanong ni Ruby. Nakastuck ako sa kung anong maliit na baryo sa gitna ng Minas dahil sa alternator belt, sagot ni Ileana. Tumawa si Ruby. Sinasabi ng universe na magpabagal ka, Bia. Kailangan ng universe ng mas maayos na mekaniko, bulong ni Ileana. Pero kalaunan, nang umupo siya sa mesa sa kusina ni Zaira at tikman ang unang kagat ng pao de queijo, mainit at malambot na tutunaw sa bibig niya, naramdaman ni Ileana na lumuwag ang balikat niya sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Hindi siya ngumiti, pero muntik na. Alas 8 ng gabi, hindi pa rin siya makatulog. Masyadong malakas ang katahimikan ng Pasa 4. Walang busina, walang sirena, walang tuloy-tuloy na ugong ng aircon sa apartment niya. Crickets lang at ang hangin na bumababa mula sa mga bundok. Isinuot niya ang hiniram na sweatpants at naglakad pabalik sa shop. May ilaw sa likod. Nakaupo si Romeo sa isang stool, nakayuko sa ibabaw ng tripod. Isang teleskopyo, huminto si Ileana sa may pinto. Yan ay panimula niya. Teleskopyo, sabi niya nang hindi tumitingin. Ang ganda ng Saturn ngayong gabi. Mekaniko ka at astronomo? Isang mekaniko lang na mahilig tumingala, sagot niya. Pagkatapos, lumayo siya sa teleskopyo. Gusto mo bang makita? Nag-alinlangan si Ileana pero lumapit siya. Saturn! Bulong niya. Ang mga sing-sing, ang linaw, imposible yan. Totoo yan, Diyos ko. Oo, sabi ni Romeo na may munting ngiti. Yan ang sinasabi ng lahat. Lumayo si Ileana sa teleskopyo, nananatiling namamangha. Tiningnan siya ni Ileana. Asawa mo? Maingat niyang tanong. Yung litrato sa shop.
May lumambot sa ekspresyon nito at bahagyang kumupas ang liwanag sa mga mata niya. Rosa, mahina niyang sabi, 2 taon na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang, mahinaon niyang putol, muling humarap sa teleskopyo at inayos ang focus. Siya ang nagbigay nito sa akin. Sinasabi niya dati na mahal ko raw ang mga bituin dahil sila lang ang mas malaki kaysa sa puso ko. Sandali siyang tumigil. Malamang pinalalaki lang niya. Umupo si Ileana sa pangalawang stool. Ang kape na ipinadala ni Donna Zaira ay maligamgam na lang at hinawakan niya ang tasa gamit ang 2 kamay. Iniwan ako ng fiancé ko nung 28 ako. Pag-amin niya, akin ang kumpanya, itinayo ko iyon mula sa wala. Nanatiling tahimik si Romeo, nakikinig. Nagselos siya sa tagumpay ko, patag niyang pagpapatuloy, at umalis kasama ang isa sa mga intern ko. Napabuntong hininga si Romeo ng tuyo. Ang galing naman niyang lalaki. Oo, tinitigan ni Ileana ang kape na parang naroon sa ilalim ang sagot. Kaya ginugol ko ang sumunod na 3 taon sa pagpapatunay na hindi ko kailangan ng kahit sino. Mga meeting, flight, negosasyon, laging nagmamadali, laging nagtatrabaho. Tiningnan siya ni Romeo. At umepekto ba? Mas malakas ang tama ng tanong kaysa inaasahan niya. Umepekto para saan? Tanong niya. Para mawala ang sakit, simple niyang sagot. Naging mabigat ang katahimikang sumunod. Hindi, pag-amin ni Ileana. Hindi! Sakto namang pumasok si Donna Zaira na may dalang bagong kape. Isang tingin lang sa kanilang dalawa na nakaupo sa madilim na shop. Ang teleskopyo sa pagitan nila na parang kakaibang ikatlong presensya. Alam niyo kung ano ang problema sa mga malalakas na tao? Sabi niya habang nagbubuhos ng kape sa tasa ni Ileana nang hindi nagtatanong. Nakakalimutan nilang ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kailangan yun ng tapang. Pagkatapos ay lumabas siya ulit, hindi naghihintay ng sagot. Binalot ni Ileana ang tasa gamit ang 2 kamay. Umangat ang singaw sa hangin. Ganyan ba talaga siya magsalita? Tanong niya. Si Donna Zaira, humigop si Romeo. Sinasabi niya kung ano ang gusto niya, kailan niya gusto, at kanino niya gusto. At sa totoo lang, kadalasan tama siya. Tumawa si Ileana. Totoong tawa, hindi yung magalang lang. Maikli, bahagyang magaspang, at parang siya mismo ay nagulat na lumabas yon. Tiningnan siya ni Romeo na parang may nadiskubre siyang hindi niya inaasahang makita. Nanatili sila roon hanggang gumalaw ang mga bituin sa langit. Hindi nila pinag-usapan ang trabaho, pera, deadline o ang kotse niya. Pinag-usapan nila ang musika, mga libro. Kung paanong mas masarap ang kape na tinimpla sa cloth filter kaysa sa mamahaling capsule. Maliliit na paksa, pero kahit papaano, mas mahalaga ang pakiramdam kaysa sa kahit ano pa. 7:00 ng umaga, dumating din ang piyesa. Nasa shop na si Romeo mula 6:00. Dumating si Ileana na may dalang 2 tasa ng kape mula sa kusina ni Donna Zaira. Ipinatong niya ang isa sa workbench nang walang salita. Salamat, sabi ni Romeo. Kalahati pa ang katawan sa ilalim ng kotse. Gaano katagal? Tanong niya. 1 oras, sagot niya. Baka mas maikli pa. Nanatili si Ileana at pinanood siyang magtrabaho. Mabilis at kumpiyansa ang galaw ng mga kamay niya, pero hindi pa dalos-dalos. Walang panik, walang sayang na kilos, walang sobrang puwersa. Pagkatapos ay gumapang siya palabas. Tapos na, sabi niya. Pinunasan niya ang mga kamay gamit ang basahan. Bagong belt, paliwanag niya. Sinuri ko ang tensioner at pinalitan ko ang fluid na kulang. Ayos ka na. Napasinghap si Ileana. Magkano ang utang ko sa'yo? Ipinakita ni Romeo ang presyo. Makatarungan, normal, makatarungang presyo, sabi niya. Regular na presyo. Yun lang? Tanong niya naguguluhan. Yun lang. Pwede akong magbayad ng mas malaki, giit niya. Alam ko kung ano ang kaya mong bayaran. Kalmado niyang sagot. Pero yun pa rin ang presyo. Isinuksok ni Ileana ang card pabalik at nagbayad ng hindi na nakipagtalo. Sa labas, tumayo siya sa tabi ng Mercedes niya.
Perpekto na ulit ang kotse, kumikislap sa linis matapos ang ulan kagabi. Nang paandarin niya, umungol ang makina na parang walang naging problema. Binuksan niya ang pinto ng driver. Pagkatapos ay tumigil. Romeo, sabi niya. Oh, salamat, sabi niya. Talaga. Isang tango lang ang sagot niya. Ingat sa biyahe, Ileana. Sumakay siya, binuksan ang GPS, isinara ang pinto at umalis. Sa mahabang kahabaan ng BR305E4, bumuhos ang sikat ng araw sa windshield. Unti-unting lumiit ang berdeng mga burol sa rearview mirror at nawala ang pasa 4 sa likod ng isang kurba. Binuksan ni Ileana ang radyo, pagkatapos pinatay, pagkatapos binuksan ulit. Pagkatapos pinatay ulit, pagkalipas ng 40 kilometro, bigla niyang naalala ang scarf. Naiwan niya yon sa inn, pero alam niyang hindi talaga iyon tungkol sa scarf. Sa Poncios de Caldas, maayos ang meeting, 2 milyon kumpirmado. Nakipagkamay sa kanya ang business partner niya, masaya. Ayos ka lang ba, Ileana? Tanong ng babae. Ayos lang ang lahat, sagot ni Ileana. Kasinungalingan yon. Kalaunan, kumain siya ng mag-isa sa restaurant ng hotel. Umorder siya ng isang baso ng alak pero hindi niya ito inubos. Tinanong siya ng waitress kung ayos lang siya. Sinabi ni Ileana na oo. Iyon ang pangatlong kasinungalingan niya sa araw na iyon. Nang gabing iyon, tumayo siya sa balkonahe ng hotel at tumingala sa langit. Masyadong maraming ilaw, masyadong maliwanag ang lungsod, walang mga bituin. Kinuha niya ang telepono, binuksan ang Google at tinype. Makikita ba ang Saturn ngayong gabi? Makikita ito. Hindi lang niya ito makita mula sa kinatatayuan niya. 2 gabi ang lumipas na halos walang tunay na tulog. Masyadong malapad ang kama sa hotel. Iba ang katahimikan. Hindi ito ang banayad na katahimikan ng mga kuliglig at hangin mula sa bundok. Ito ang katahimikan ng pag-iisa. Sa ikalawang umaga, pinagmasdan niya ang sarili sa salamin ng banyo, perpektong makeup, isang walang kapintasan na tailored suit, ang kumpiyansang babaeng hinahangaan at pinakikinggan ng mga tao. So what? Tahimik niyang tanong sa refleksyon niya. Masaya ka ba? Walang sagot ang salamin. Umilaw ang screen ng GPS. Lumiko pa kanan papuntang Sao Paulo. Kumaliwa si Ileana. 2 oras siyang tuloy-tuloy na nagmaneho. Walang musika. Walang podcast. Ang tuloy-tuloy lang na ugong ng makina, ang walang katapusang kalsada at ang masikip na presyon sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. 3:00 ng hapon, pumarada siya sa harap ng shop. Bukas ang pinto. Sa loob, may tunog ng metal na tumatama sa metal sa regular na ritmo. Hi! Mas mahina ang boses niya kaysa inaasahan niya. Una niyang nakita ang bota nito, pagkatapos ang mga binti, pagkatapos si Romeo mismo, nakasuot ng asul na coveralls, may pahid ng grasa sa noo at may hawak pang wrench. Ileana, naiwan ko ang scarf ko sa inn. Dahan-dahan siyang tumuwid at pinunasan ang mga kamay sa basahan. Nasa kay Donna Zaira ang scarf mo. Alam ko, 2 kanto lang ang inn mula rito. Alam ko. Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Mabagal na umiikot ang lumang bentilador sa itaas. Hindi iyon tungkol sa scarf, sabi niya. Nabiyak ang boses niya sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi siya pinutol ni Romeo. Naghintay lang siya. 3 taon kong pinatunayan na kaya kong gawin ang lahat ng mag-isa pagpapatuloy niya. At kaya ko naman, may kakayahan ako, independent ako. Tahimik pa rin siya. Hindi ko kailangan ng kahit sino para ayusin ang mga problema ko o bayaran ng mga bill ko o sabihan ako kung paano mamuhay. Alam ko iyon. Napayuko siya, masikip ang lalamunan. Pero pagod na akong hindi nangangailangan ng kahit sino, Romeo. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi kita kailangan, tapat niyang sabi. Pero gusto kita. Nabitin ang mga salita sa hangin. Gusto ko ng taong makakasama kong manood ng mga bituin. Isang taong mananatili sa gilid ng kalsada kahit sabihin kong umalis siya. Maingat na ipinatong ni Romeo ang wrench sa workbench at lumapit sa kanya ng 2 mabagal na hakbang.
Dati akala ko sapat na ang mga bituin, pag-amin niya. At hindi, tanong niya. Hindi. Huminto siya malapit sa kanya, matagal na. Sinulyapan ni Ileana ang kanyang silk blouse pagkatapos ang mga kamay nito na may bahid pa ng grasa. Marahan nitong hinawakan ang kamay niya na parabang may hawak na marupok na bagay. Nagmarka ang maiitim na bakas sa mapusyaw na tela. May grasa ang blouse ko, mahina niyang obserbasyon. Meron, kumpirmado niya. Okay, hindi siya umiwas. Sa mismong sandaling iyon, sumilip si Donna Zaira sa kanto na may hawak na paper bag. Nakita niya silang magkahawak kamay. Isang malapad na ngiti ang kumalat sa mukha niya. Walang sinabi, tumalikod siya at bumalik sa pinanggalingan. Wala nang kailangang ipaliwanag. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi pa rin kayang pangalanan ni Ileana ang lahat ng konstelasyon sa langit. Pero 3 ang alam niya, Scorpius, Southern Cross, Orion. Yung maliwanag doon ay Venus, sabi ni Romeo sabay turo pataas. Hindi konstelasyon ang Venus, pagtatama niya. Hindi, sangayon niya, planeta iyon, pero hindi ibig sabihin na mas hindi ito maganda. Bahagya niya itong tinulak sa balikat, tumawa siya. Ang upuan sa tabi ng teleskopyo ay kanya na ngayon. Nahanap iyon ni Romeo sa palengke sa Pasa 4, madilim na kahoy na may bahagyang kupas na unan. Nagdala si Ileana ng makapal na kumot mula sa São Paulo dahil lumalamig ang hangin sa bundok kapag gabi. Ang kumpanya niya ngayon ay tumatakbo mula kung saan man siya naroroon. Gusto ni Ruby sabihing natutunan na raw ng kapatid niyang mag-delegate. Mas gusto ni Ileana sabihing natutunan niyang magtiwala. Sa maraming paraan, pareho lang iyon. Iginiit ni Donna Zaira na alam na niya mula pa sa simula. Nang pumasok ang babaeng iyon sa kusina ko na basang-basa, sabi niya, sinabi ko sa sarili ko, hindi ito aalis. Marami kang iniisip, Donna Zaira. At karamihan doon nagkakatotoo, kumpiyansa niyang sagot. Isang gabi, ipinatong ni Ileana ang ulo niya sa balikat ni Romeo. Sa pagitan nila ay 2 tasa ng kape na tinimpla sa cloth filter, unti-unting lumalamig. Sa ibaba, ang malalambot na ilaw ng inn ay kumikislap ng mainit. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa mga bituin? Tanong ni Ileana. Ano? Sagot ni Romeo. Lagi silang naroon kahit hindi natin sila nakikita. Hinalikan ni Romeo ang tuktok ng ulo niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang sumagot. Hindi na sila nag-iisa. Minsan nasisira ang buhay sa gilid ng kalsada, literal. At natatagpuan natin ang sarili na nakatayo sa ulan. Ipinipilit na kaya nating hawakan ang lahat ng mag-isa. Dahil iyon ang itinuro sa atin. Dahil minsan masyadong masakit ang magtiwala. Pero paano kung ang tamang tao ay iyong nananatili? Kahit pasabihan mo siyang umalis. May nangyari na bang ganito sa'yo? May pumasok na ba sa buhay mo nang hindi mo inaasahan at tuluyang binago ang landas mo? Ibahagi ang kwento mo sa comments. Talagang nasisiyahan akong basahin ang mga ito. At kung may ibig sabihin sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod.